Hi God. Thank you Lord kasi may mga natututunan ako dito. And at the same time, hello guys. I'm Ikay and I just want to share with you. Una pala sa lahat, kamusta ka? No? How are you? Um, Kamusta ka? Ano yung mga na-experience mo ngayon? Kamusta yung nararamdaman mo ngayon? Um, I just want to share with you na I'm happy, I'm okay, no? Ah, may mga part lang sa buhay ko na may mga need pa akong ayusin, may mga need pa akong um, i-take things in order, no? But I'm happy na kasama natin si Lord. And I just want to share this with you guys na lagi nating panghawakan ng Word of God, no? Alam nyo, bakit? Bakit kaya? Bakit we need to panghawakan yung Word of God? Kasi yung Word of God, maganda siya. Galing siya kay Lord, 'di ba? And nandun yung truth eh. Nandun yung katotohanan na we need God. We need Him. Because He is our Lord and Savior. He is the King of Kings and siya lang yung kailangan natin. And kasi alam mo yun, kapag wala tayong pinanghawakang Word of God, wala lang tong mga ginagawa natin. Kaya sabi po dito sa Hebrews chapter 4 verse 12 sa GNT, the Word of God is alive. No? The Word of God is alive, sharper than any double-edged sword. It cuts all the way through to where soul and spirit meet. Dun pa lang, no? Grabe yung Word of God. Grabe pala yung salita ng Panginoon na kayang-kaya niyang magpatama sa atin. Makapangyarihan kasi ito eh. Makapangyarihan ng Word of God eh. And alam natin na si Lord yung kumakausap sa atin dito. Every day, share ko lang, lagi ko itong nababasa. Na totoo to, ang Word of God is sharper, is active. It cuts all the way through to where soul and spirit meet, to where joints and marrow come together. Totoo to eh, na ang Word of God is true. The Word of God is alive. Kayang-kaya niyang makapagpagaling. Kayang-kaya niyang tumama sa buto natin. Ganun. Sa puso natin. Ito yung isa sa mga totoo. Kasi ito yung katotohanan eh. Yung Word of God. So, panghawakan natin siya. And I just want to share to you na sino man ikaw na nakikinig ngayon sa YouTube video na to, I hope na you're okay. I pray na nasa maganda kang kalagayan ngayon or kung may pinagdadaanan ka man, gusto ko tayong pag-pray. Lord, we pray na yung tao na nakikinig ngayon, gabayan mo po siya. I know na meron kang purpose para sa kanya and I know na di ko man alam yung pinagdadaanan niya. I pray na pagalingin niyo siya sa spiritual bondage niya, sa yoke na dala-dala niya. Fear man ito, debt, utang, or mga pinagdadaanan niya sa school, struggle, temptations, addiction, pornography man, gabayan mo po siya. We know na
di mo siya pababayaan. We pray, Lord, na gabayan mo po kami kung saan mo po kami dadalhin, Lord. Naway ikilos namin, Lord, yung purpose na gusto mong ibigay sa amin, God. I pray na na layo mo po kami sa temptation. Mas lalo pa po kaming kumalinga sa iyo, Lord, whenever temptations coming by, whenever spiritual battles. And we thank you, God. Marami pong salamat, Lord. We pray for your for anointing, Lord God. And we love you, Lord. Tinataas po namin ito sa iyo. In your mighty name, Jesus. Amen. So, so that is it. I pray kung sino ka man, I pray na gabayan mo po. Gabayan ka ng Panginoon. And I love you. Jesus loves you. Ciao.